And so, ano ang response natin sa kabutihan ng Diyos sa atin na hindi natin may kumpa? Diyan pa lang sa akin yan, pwede na ang bukod at tama na mag-closing prayer. Dahil that is already a message to us. Only thing we do is to think how we will respond to that message that God is beyond compare, powerful, anything else in the world. At dapat lang na tayo ay gagawa ng hakbang na ayon naman sa kabutihan ng Diyos sa atin. Ngayon, ang message natin ay makikita sa 2 Samuel chapter 6 verses 1 hanggang 11. Una, magandang tanghali sa bawat isa sa atin kasi tanghali na po. Tumakbel tayo mami, tamaan tayo by the spiritual sa Wapo. Sakbay tayo agawid niya mga itipang pag-ibig. Okay, sabi niya dito, pakinig kayo. Then David gathered all the elite troops on Israel, 30,000 in all. He led them to Baalah of Judah to bring back the ark of God, which bears the name of the Lord of heaven's armies, who is enthroned between the cherubim. They placed the ark of God on a new cart and brought it from Abinadab's house, which was on the hill. Uzzah and Ahio, Abinadab's sons, were guiding the cart and carrying the ark of God. Ahio walked in front of the ark. David and all the people of Israel were celebrating before the Lord, singing songs and playing all kinds of musical instruments, lyres, harps, tambourines, castanets, and cymbals. But when they arrived on the threshing floor of Nacon, the oxen stumbled, and Uzzah reached out of his hand and steadied the ark of God. Then the Lord's anger was arose against Uzzah, and God struck him dead because of this. So Uzzah died right there beside the ark of God. David was angry because the Lord's anger had burst out against Uzzah. He named that place Perez Uzzah, which means to burst out against Uzzah, as it is still called today. David was now afraid of the Lord and asked, How can I ever bring the ark of the Lord back into my care? So David decided not to move the ark of the Lord into the city of David. Instead, he took it to the house of Obed-Edom of Gath. And the ark of the Lord remained there in Obed-Edom's house for 3 months. And the Lord blessed Obed-Edom and his entire household. Mag-pray tayo, Lord. Thank you very much sa inyong salita na aming pag-aaral. I-bless mo po, ipahayag mo po sa bawat isang nakikinig ngayon para sa ganun maging mensahe ito at aral para sa paglago ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, po tayo. Message natin ay the Holy Hands and the Holy God. Amen. And ang kwento nito, kung tingnan nyo itong binasa natin ay si kwento ng isang anak na Abinadab na pangalan niya si Uzzah. Ang nangyari kasi dito, nung nagtagumpay ang Israel sa pakikipaggera ng Philistine, no? Nabawi nila yung Ark of the Covenant dahil ito ay nakuha noong panahon ni Saul. Nung natalo si Saul, King Saul, kinuha yun. Kaya binawi lang ni David. Ngayon, nung ibalik ni David yung Ark of the Covenant ay parang box yun
na sagrado yun dahil tinis ng Diyos yun. Doon nakalagay yung law, no? Yung Hebrew, the book of law, nakalagay doon. Ngayon, binibiyahin nila yon. Ang ginawa nitong si King David, nagpagawa siya ng cart, hihilayin ng oxen, para doon ibiyahe, no? Ilagay yung Ark of the Covenant, yung box na yun. Nung nagbibiyahe sila, ang saya-saya nila dahil at least may babalik na yan. Nagkakantahan sila, di ba? According to binasa natin, nag-aawitan sila. They're playing musical instruments, shouting with joy. Kasi ang symbol ng Ark of the Covenant ay presence of God na ibalik sa kanilang presensya ng Diyos. Kaya napakahalaga sa mga Israelites yun. Ang problema, along the way, papunta ng Judah, nagdulas yung oxen. At tumagilid yung cart, kariton. Itong si Usa, siyempre, instinct niya yan. Tinawakan niya yung Ark of the Covenant. Yung kahon na yan. Tinawakan niya, yun. The Lord struck him. Pinatay siya ng Diyos. Yun ang malaking tanong. Bakit? Lumabas kayo ng issue doon. Bakit sa likuran na itong si Usa na sincere siya, talagang iniingatan niya yung pan. Kasi yung instruction niya sila magkapatid din. Alalayan nila yung part na yan. Bakit doon, sa galing sa puso niya na yan, sinseridad niya, nung matumba yun, sana, nawakan niya yung, bakit ganun ang resulta? Nagalit ang Diyos sa kanya, pinatay siya. Kaya tuloy si David nagalit din, na bakit pinatay ng Diyos. Issue ba yan? Kahit pati kayo, tatanong ba yung isip niyo? Bakit sa kagandahan na gustong isave ni Uza yung Ark of the Covenant para hindi mawasak sana, hindi masira, siya pa ang pinatay ng Diyos along the way. Ngayon, ang sagot yan ay, kung makita nyo kasi sa Book of Numbers, wala kong magkamali, chapter 14, doon na parte ay may instruction na ang pagbibiyahe doon sa Ark of the Covenant ay hindi ilalagay sa Ark, kundi bubuhatin dapat yun. Buhatin ng mga pare, sila ang assigned, yung lahi ni Levi, sila ang magbubuhat doon para ibiyahe yun. Ganun. Wala nang iba, wala nang appointed na pakikialam doon ang mga pare lang. At ang mga pare ay tribo ni Levi yan. May mga bagay-bagay na dapat nating matutunan. Bakit ipinatawan mo Diyos? Ano nintindi? Alam niyo, ang una natin makita dyan, yung mali
na pamamaraan. No? Mali na pamamaraan. Kahit si David, mali siya doon sa kanyang instruction. Doon sa instruction niya, dapat sana siya ang masunod. Instruction ng Panginoon. Ngunit dito, hindi nasunod. Kaya makikita natin sa aral na ito na napakahalaga yung pagsunod doon sa instruction ng Diyos. Ma-approach mo ang kabanalan ng Diyos. Yan ang una natin dapat lagay sa isip. We can approach God's holiness by God's way, not man's way. Ito sa atin, meron tayong kung minsan meron tayong isip na pwede na to, okay to. Pero kung hindi yan naaayon sa mga salita ng Diyos, kahit sabihin natin okay naman eh. Kasi ayos ito eh. Okay naman sa paningin ng mga kasama nating tao. Pero kung may kinontra yan doon sa salita ng Diyos, ni kailanman hindi yan maging okay. Yes. Kaya lalong-lalo na sa teaching of salvation, kung ang sabi ng Bible ay pananampalataya tayo maliligtas, kahit gaano kaganda i-explain mo na kailangan mabuti kang tao para maligtas ka. Oo, may pananampalataya ka, pero kailangan napakabuti ng tao. Yun ay mali doon sa turo ng salita ng Diyos. Kaya kahit anong gawin mo, ang gandang pakinggan, mabuting gawa, ay hindi mangyari. Tignan nyo na lang. Yan nangyari kay Uza. Hindi ba napakaganda ng kanyang puso doon? Ang kanyang hangarin, ano ang gusto niyang gagawin para hindi mahulog yung Ark of the Covenant. Pero may instruction yan, walang hahawak dyan sa Ark of the Covenant na hindi karapat-dapat dahil ang hahawak dyan mamamatay. Hindi pwedeng i-excuse ni Uza na sabi niya, hindi matutumba yan eh. Pabayaan mo. Ang dapat doon, pabayaan mo. Ang Diyos ang may gagawa niyan. Dahil yan ang nagre-represent ng kanyang presence, ang kanyang kabanalan, sinantify niya yan. Ang Diyos ang mag-preserve niyan. Hindi parang mahirap kay David. Mahirap niyang tapat. Kinamatay ng isang tao ko, si Uza. Hinawakan niya na lang. Napahamak ko doon. Maganda naman kung hindi niya hinawakan. Matutumba yun. Yung kamay ni Uza, hindi mo alam yan. Pumatay yan ng mga kamay bilang sundalo siguro. Maraming pinatay, kaya si David niya eh. Bakit hindi nagamit ng Diyos si David at patayin yung templo? Ano ang maging problema? Very close ka sa Diyos. Gusto ng Diyos si David. Pero bakit? Kasi hindi dapat si David, dahil una, nagamit si David ng Diyos para ipagtanggol ang Israel through sa kanyang pagiging leader as sundalo, then naging hari, pero ang kanyang kamay ay manchado ng mga dugo. At andyan ang Uza na maruming kamay
ang inihawak na doon ano yun, sanctified na heart, aga box ng, o sa dynamic ark of the covenant yun mismo. Sanctified yung bawal hawakan ayon sa instruction ng Diyos, pero hinawakan niya doon kanyang kinamakan. Nakuha niyo ang application sa buhay natin. Maraming mga bagay-bagay na hindi pwedeng i-compromise ng Diyos. Hindi na pwedeng sabihin natin, pwede. Kaya pag ang sinabi ng Diyos, wag. Now, meron tayong tatlong major truths. 3 major truths. Katotohanan na patungkol dyan sa kabanalan ng Diyos. Number 1. Una, God's holiness is not protected by human effort. Ang kabanalan ng Diyos ay siya lang ang may kakayang mag-protect. Hindi pwedeng protektahan ng tao yan. Kung nahulog yan sa lupa, ano ang mas marumi? Yung kamay o yung lupa? Mas marumi yung kamay kaysa doon sa lupa. Ang makukuha mo doon sa lupang dumi, bakterya. Literal dumi. Ang makukuha mo sa kamay ay mga kamay na pumatay. Kamay na nagkasala, na hindi grounded yan, hindi pwedeng humawak sa isang banal na bagay. Yeah. Kaya, be careful. Naiisip ko tuloy, nung pinag-aaral ko sa paano yung mag-layers? Huwag na lang ako mag-lehens. Maganda na lang yung lehens, huwag mong ihawak. Yeah. Yan ang katantinan natin. Yung ark doon, hindi niya kailangan ang kamay ni Musa para lang hindi matumba. Ang Diyos, kaya niyang protektahan yun. Huwag mong i-replace. Hindi pwedeng sabihin, oops, ako ang may kakayahan yan. Huwag mong i-replace o palitan ang Diyos. Dahil ang kabanalan ng Diyos, pinoprotektahan niya. Diyan tayo kung minsan nagpag-isip-isip. Maganda sana kung dito yung isang kapatid natin na yung tapang sa mga ganitong bagay. Yung parang kung minsan feeling mo ikaw si Superman o si Spider-Man. Yung feeling mo tagapagtanggol ka. Ang problema, kung mga babae ang nagtrabyarang doon siya, lumalabas siya ng tagapagtanggol. Pero pag mga lalaki naman ang nagkamali, inuusig niya. Pero kahit kung babae naman ang magsusundo sa kanya, kahit mali-mali, kahit kasinungalingan, dahil babae, pinapaniwalaan niya agad. Para lalabas na ako ay inyong tagapagtanggol. Na kung minsan naman, ayaw kong mag-misjudge sa kanya o maging judgmental, pero kung minsan lumalabas yan sa kanyang nature na pagdidesisyon ng pagkilos. Okay, hanggang ganun lang yung sasabihin ko. Gusto kong i-point ay inilalagay niya sa kanyang pagkatao na ako ang inyong
tagapagtanggol. Ayan. Ibibigay ko sa iyo ang justisya. Ako ang magpro-protect sa Diyos. Siyempre, salita mo na naririnig ko ng ay, ano lang sana, barilin ko si Satanas. Sana, sa Satanas, buksing nga kami ni Satanas. Kaya kung minsan pinapakinggan ko yan, tumatahimik lang ako. Para lang mag-preserve ang spiritual na bagay. Ano, hindi. Satanas, hindi mo kaya si Satanas. Kung walang tulong ang Diyos sa'yo, walang power ng Holy Spirit. Ganyan, inilalagay mo yung kakayahan sa inyong kakayahan din. Hindi natin kaya yun. Ang gawin natin, kung patungkol sa protection ng holiness of God, alam niyo ang gagawin natin? Magpasakot tayo sa Diyos, mag-submit tayo sa Diyos. Kasi kung nakasubmit tayo sa Diyos, yung holiness niya, yun ang lalabas sa atin, ipoprotect niya tayo. Kung sino man ang sisira sa atin, hindi magwawagi yan. Kahit anong sabihin, anong gagawin, in words or in action, hindi nila tayo masisira. Dahil yung kabanalan ng Diyos na nasa atin, poprotektahan ng Diyos yan. Dito nga sa nasabi natin, okay lang, nasa Diyos. Kaya naisip ko dito, paano kayo pag mahulog na naman yung ark doon sa lupa? Hindi defiled yun. Hindi yan spiritual na marurihan. Yung literal lang na maputikan siguro, pero spiritually hindi. Kasi sa lupa siya nahulog. Siguro ang gagawin lang naman, tatawagin na yung mga Levites. Ganun na lang. Sila ang pinaka-qualified. Para, kaya kung may gamit silang ilagay doon, para itataas naman at bubuhatin na nila, hindi na nila ilagay sa car. Ganun ang alam kong possibility na mangyari. Pero wala. Ito si Musa, hinawakan. Kita nyo? Doon sa kakayahan ng tao, hindi natin matapumpay. Kaya ang application sa atin, sa buhay natin, bilang Kristiyano, lahat ng accomplishments, kung meron man tayong accomplishments, meron tayong tayo ang church ang lawig. Kung yan ay nangyari dahil sa puso natin, dahil sa tayo sumunod doon sa gusto ng Diyos. Di ba, pumunta tayo, ginagawa natin, dala tayo doon, dala na tayo ng kape doon, asukal, coffee mate, para hindi, ugali na natin yan, no? Hindi maproblemahan yung tao sa atin. Gusto natin hanggang doon, i-share natin ang blessing ng Panginoon. Ngayon, nagdadala ng tinapay, biscuit, juice, yun ay sinishare lang natin ng blessing. Pero yung when it comes sa salvation, wala tayong ibang isip, wala tayong ibang motibo na bigyan kita ng tinapay Diyos ha, para makinig ka. Hindi naman ganun ang approach natin. Ang approach natin yung salita ng Diyos, pinuntaan natin yung man to man, individual, pagkatapos ginagawa natin sila. Sila pang nag-offer na, sige, dito tayo. Mag-umpisa. So nagkaroon tayo doon. Di ang ganda yan. Sinunod natin yung proseso. To preach and to teach and then to gather them and then nurture them. Hindi tayo gumamit ng magic or whatever. Kaya yun ay maging makabuluhan. Correct? Makabuluhan yan. Invest ng Panginoon yan. Pero kung napunta tayo doon, kumanta tayo doon na nag-turo at iba ang ating motibo, gumamit tayo ng talinong strategy natin na mga pure talino natin. Talino kasi ganito ako na. Ganito. Ang dami nyo ganito ang ginawa ko.
kuk. Pag yan ang ano natin doon, yung trabaho na yan ay hindi na trabaho ng Diyos. At yung mga tao nun, baka hindi huli ang mga yun, nahuli na. Huli natin, mamaya mawawala na. Pero ang ginawa natin ay tinuruan natin ng salita ng Diyos. Ang nangyari, totoo yun. Naging totoo na yung trabaho na yan. Hindi yan gawa ng tao. Hindi nagbase sa ating kalaman, kundi nagbase sa ating pagmamahal sa Diyos at hinahangad tayo. Yan. Kaya, totoo, ministry done without obedience becomes presumption. Ang trabaho na walang pagsunod ay isang makasariling kilos yan. Intindihan yan? Kung gumagawa tayo, hindi makasarili, kundi gumagawa tayo dahil ginagamit tayo ng Diyos. Walang galing sa atin. Amen? Haluan niyo ba yun? Yan ang salitang presumption. Sabi sa Psalms 127 verse 1, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman walketh but in vain. Kahit maayos ang isang bagay, sabi niya, Psalms 127, kahit tumayo ang isang bahay, kung hindi ang Diyos ang nanguna, walang kwenta yan. Pakikita mo na yung structure, pakikita mo na yung trabaho, pero pag hindi Diyos ang nanguna, walang kwenta yan. Kaya dito, sa Quezon, wala akong diniklaim. You are not my members. Hindi ko kayo membro. Yung mga nakikita lang pagdating ng araw, pag tumagal ng tumagal, at hindi ka natuto ng salita ng Diyos, at nandyan pa rin yung pagkatao mo na hindi napalitan, membro kita. Take note of that. Kung kahit ilang taon na at hindi ka natuto ng salita ng Diyos, hindi nagbagong prinsipyo mo at estado sa buhay, hindi ka na-convert spiritually, ang labas ko ay parang umaayon-ayon ka lang sa sistema, ikaw yung membro ko. Pero, pag ikaw ay nabago ng Diyos at naglilingkod ka lahat ay para sa Diyos, ako, hindi mo ako ginawang Diyos mo. Hindi ako dahilan, ang dahilan mo na nandito ka. Hindi yung sabi, nahiya ako kay Pastor. Hindi. Kundi natatakot ako sa Diyos. Ikaw, yung membro ng Diyos. Ang nandito. Kaya dapat lahat na nandito, membro ng Diyos yung membro ko. Kasi, tignan mo yan, yung pagkaiba. Tignan mo yan. Paliwanag tayo dyan. Pangalawa, na lesson natin from Uza, sincerity does not replace obedience. Sabi natin kanina, si Uza, sincere. Talagang nagbuunin. Nung lumalakad siguro, kumakanta sila, nakasaya-saya ng doon. God, I praise you na dito na itong call out of the covenant. Bakbalik na sa anak ko. Siguro ganyan ang pakiramdam na. Ang sabi ko naglalang na saya-saya na napapakita at sumusunod yung music. Nagbuon rin ang music. Kapag lalakad biglang kumanya yung cart. Nagsikip. Sinahilan, nadulas. Siguro hindi pa sulisog ng jablo yung tao, kaya yung ox na lang yung kanyang dinisod niya yun. Malaking bagay, isang kamali ng animal
umaga yan, lalakad. Nadamay ang isang tao. Nabigla, nawala sa kanyang isip yung patakaran ng Diyos. Huwag yung hawakan yan. Delikado yan. Ako, kung nag-install ako ng wifi, alam niyo ang palaging nasa isip ko. Sinabi ng yung kamag-anak kay David, si Manong Mario, nasa Amerika. Electrician kasi yun sa mga high voltage contract. Kahit pinutol ko yung alam kong may kuryente, kahit inoff mo ang main switch at magkakabit ka, mag-install ka ng wire o magpalit ka ng wire ng nabalatan, huwag mong hahawakan. Palagi mong gagamitin ang inyong gamit. Alam mo pala yun, kailangan nakakondisyon yung mind mo na yung hinahawakan mo ay delikado. Pero ang dami kong nakikita, yun ang tulungan, professional yung na electrician, nasabot, yan ang trabaho, matagal-tagal na. Narinig ko, nakikita ko sa Facebook, may mga pasikat, hinahawakan nila yung light wire. Hindi daw sila nakukuryente. Kung ano-ano. Tapos may babalag doon, huwag yung gayahin. Mga professional lang gumagawa. Pero may nakita ko minsan na hindi mo na ganyan. Ang dami niyang pekas dito. Siguro yun yung nakuryente siya, pumutok. Pero ako gumagawa na. Yan. Kaya hindi pwedeng mga bagay na yan. Yung mga nasabi na ituro ng bawal, huwag gawin. Huwag mong i-replace yan. Sabi mo, sincere naman ako mo. Oo, sincere ka, pero follow the instruction. You get that? Follow the instruction. Huwag magsabing, pwede. No. Follow the instruction. Usa. Napaka-sincere. Pero, ang kanyang pagiging sincero ay naging disobedient siya. Sa 1 Samuel 15:22, nandun yung salita ni Samuel kay Saul, sabi niya, to obey is better than sacrifice. Yung pagsunod kasi ay sa kagustuhan ng Diyos, ay that is an act of worship. Kung sinusundan natin ng Diyos, nagpapakita dyan na pinupuri natin ang Diyos. Huwag sabihin na, nung turo ng Bible, sabi ng Bible sa Old Testament, remember the Sabbath day. Example yun, sulat na. Huwag niyong kalimutan yung araw ng pagpuri sa Panginoon. Sa New Testament, sinabi man naman sa Hebrews, huwag niyong kalimutan yung inyong pagtitipon. May purpose kung bakit. Kasi dito tayo narinig yung napapalakas ng spiritual. Huwag niyong sabihin na, okay lang to na hindi po ako pupunta. Alam niyo, honestly, sabihin ko sa inyo, ngayon, iniisip ko. Tinanong ko nga si Milici, ano kaya si Femi ngayon? Nasa church kaya? Ngayong araw na ito. Nasa church kaya siya o sinasabi niya kasama yung mga tito at tita niya ng mga Christian naman daw na namamasyal. Sabi ko, sana naman maisip nila pa rin ng Panginoon na maghanap sila ng church doon sa lugar na pinuntahan nila. Sana ang susunod na makita ko dyan na po, hindi lang yung lugar na magagandang pinuntahan nila, yung masaya sila ng katawanan, yung aeroplano na nila, sumakyahin siya nila, hotel na gaganda, sana makikita ko rin nandun sila sa church na kanyang pagpunta.
para mas maganda. Alam niyo, marami yung mga sarili nating rason na sinasabi ko. Minsan lang namin, hindi ako matindi. Gumagawa tayo ng sarili nating rason at pinapaniwalaan natin yung rason natin na galing sa sarili natin kaisipan. So, hindi maganda yun. Hindi dapat yun. Okay. Disobedience pa rin yun. Number 3. Ito, yung bagay na naging problema ni Usa. Ano kaning problema ni Usa? Familiarity with holidays can dull reverence. Yung si Usa, actually itong parang nasanay na kasi si Usa dito sa Ark of the Covenant na ito eh. Kasi parang sila ang bumantay dito. Yung sa pamilya nila ay tatay niya. Ngayon, parang familiar na siya dan. Ako, biktima ko ng familiarity. Dahil sa kanyang nasanay na, naging careless na siya. Yan ang naging result na careless. Hindi na siya naging maingat. Kasi palagi niyang nakikita yung Ark of the Covenant. Yung, siguro, mga ilang beses na puntik nang maiikit yung ulo niya doon, na pag nakaupo doon, kaya may nakakaupo doon. Ewan ko. Baka malapit-lapit niya ng masagi yun. Hanggang tumagal-tagal parang, kailan, sanay na ako dito, naging wala na sa kanya yung sagrado ito eh. Pag nahawakan mo, mamamatay ka. Ang application niyan, yung naging familiar ka, parang dito, no? Nasanay ka na sa church. Dahil nasanay ka sa church, wala ka nang itong ayaw ko sa nakikita ko sa pamilya. Nawala na yung sagrado ng church. Simbahan. Lecture ko ito noon. Bakit si Jesus, nung ginawang palengke yung templo, nagalit siya? Bakit nagalit si Jesus? Kasi hindi ganun. Ang templo, hindi ganun ang ano. Kaya kung minsan iisip ko, si Jesus dito nagsasakay. Sabi ko, ano kaya ang isip ngayon sa Diyos? Hindi kaya siya meron ka sa isip niya, pagpasok niya dito, dala niya yung sasampay niya dyan, ay hindi kaya nag-isip na, sabi niya, Lord, gamitin ko ito, ng paggalang ko ito. Nag-pray kaya ang utak niya ito, parang parte lang ng bahay na iniikutan niya na. Kala ko siya, Sunday, naging program na ng buhay niya, kasanay na. O, every time na magpakausap niya, Lord, salamat at prepare ko itong house of worship sa inyo ito, prepare ko, bigyan mo ako ng lakas para sana naman katanggap-tanggap sa inyo. Hindi sa takot. Makita na lang malinis, katanggap-tanggap sa inyo. Malinis na pag-worship pa. Ganun. Mahirap yung maging familiar ka. Ako na eh. Kaya doon may natutunan mo, mahirap talagang masanay ka kahit sa tao. Sanay ka na, akala mo okay ka na pumili ko naman yung anak ko, pwede na akong ama na. Ganun, kahit kuminsan dahil sa higit mo, bidatutan mo na ganyan. Okay yan, tawanan kayo lang. Ganyan. Hawakan mo, pagsalitaan mo, masakit man, okay lang. Kasi ganyan naman ang sa anak ko minsan. Aawan yan. Salitaan mo.
Pero hindi haantong sa kung ano-anong klaseng isip. Minsan doon kapalitin, sabi ko, ito ang problema din ng naging pamilya. Maging careless. Tutulog po. Kaya sabi ko, isip ko itong si Musa, ito naging problema niya din. Yung maalala ko yung Tito BJ yun eh. Alam mo, nalaman ko, very close friends sila. Na hindi daw pala ang pagkakaibigan nila. Higit pa sa magkapatid. Pero bakit doon sa closeness nila, tiwala sila ng bawat isa, nag-inuman sila. Pumunta sa birong, huwag ka nga magganyan. Tagayin kita. Yung isa naman na kaibigan niyang very close, pamilyar sila sa isa't isang matagal na. Alam niyo yung salita, huwag ka nang magganyan, tagayin kita. Alam niyo, sa sagot niya naman, hindi mo kayang gawin sa akin. Tagal na natin, kilala mo ako, kilala kita, magkakilala tayo. Alam mo yung sagot niya? Sige na, kung kaya mo. Wah! Tinulog tayo ng kita. Tinaga niya. Dito tama. Alam niyo, nahulog yung ulo, lumaylay, hinawakan ka dito. Patay. Kita niyo yan? Pamilyar sila sa isa't isa. Matagal na, magkakilala, nagkatiwalaan, pero umabot pa rin sa dalon. Sabi mo, hindi mo man. Sabi mo, kasi yung isa ko, na-hit yung ego niya. Ako, wala ganyan, dati ako ranger. Ano pinag-aralan ko yung mga sa ano ng magaling. Yung mga ex-scout ranger na pasabat sa gera-gera, alam mo pinakayaw nila palang mapakinggan? Kaya mo bang pumatay? Kung kaya mong pumatay, sige nga. Huwag mong i-challenge na sila kung kaya nilang pumatay. Dahil talagang patayin ka niyan. Yan ang ng psychology nila. Ano ko din, karelasyon, may kami dun. Nag-aapo kami dun sa salitang dahil pinasawa ng tatay nila yung kita namin. Nandun ako, kasi yung iba, hindi nyo din takayang si Manumbel na katigan. Nasa Bulipo, isang gumawa niya. One time na, nakayon siya, meron siya sinaksak dito, buti dito lang, saka dito. Dahil maingay dito sa paratanda. Nung sinabihan yung mga kapatid niya, nakupya na sila. Nagbayan sila. Nakulong, pinalabas nila agad. Hindi lang dito sa ekonomiya na kasi. Alam niyo, dahil natakot yung mga kaibigan ay mga kapatid niya, akong tinawag. Ay, nandiyan si pastor, ibata ko ng pastor. Akong tinawag. Pero pumuntang nag-isettle. Oo. Dalawang baboy dyan sa Bagini. First time ko yan kapon mo. Pero kita niyo yung familiarity, yung gawin mo na doon dahil tiwala ka ng kilala mo ako, kilala kita. We're best friends. Magiging careless. Hindi na yan ang nangyari kay Musa. Kaya pinagpalan tayo sa Diyos sa buhay natin. Hindi lahat na gagawin natin
na okay sa atin, sabihin natin okay sa Diyos. Okay? Magpagay tayo sa kanyang salita. Sa tao nga, hindi pwede yan eh. Di ba? Di ba? Ano pa sa Diyos? Yan, familiarity. Yung alam niyo yung pagkaaakala na okay lang ang isang bagay. Okay. Yung magiging malapit-lapit ka sa isang bagay ay sabihin mo, okay na. Proximity to ministry does not mean sure approval from God. For the Lord naman ito eh. Ginagawa ko to for the Lord. Wala naman iba akong pakay dito. Para sa Panginoon yung gawa ko sa akin. Para kung pinalitan yung kakayahan mo. Feeling mo yan, okay ako eh. Ayos ako eh. Ayos na ayos. Kahit ganyan ang pakiramdam mo, kung ganyan ang paningin mo, kung hindi yan guided ng salita ng Diyos, huwag kang manigurado at huwag mong sabihin na okay na. Kailangan siguraduhin mo, tama ba itong gagawin ko? Tama ba itong iaasal ko? Tama ba lahat? Nagyan mo ng tama. Kung tama, gawin. Kung may tama ka, huwag na. Minsan nakikita mo, nagagawan ng kakulangan sa isip. Yan. So, yan mo naman pa rin natin palagi. Konsulta natin sa salita ng Diyos. Familiarity with holy things can done difference. Minsan, nawawala yung pagkilala natin sa Diyos dahil nasanay na tayo. Huwag niyong patigasin ang puso ninyo sa paglilingkod, kundi ang puso dapat palagi nalapit sa Diyos. Kasi iba yung tumigas yung puso mo. Diyan lalabas yung sabihin, okay lang. Diyan magiging, okay lang. Hawag mo na ako. Pwede naman kasi kailangan ko pera. Baka gusto ni God na dito pa rin, mandaya ako. Okay lang naman, minsan lang. Hindi. Grabe sabihin, ito ba na ako Christian sa siya ako, mag-testimony ko, hindi ko maalala, hindi ko makalimutan. Mag-testimony. Ang yaman ang grabe Diyos. Napagdamit siya na yung kiriyaan, pumunta kami sa Pilipinas. Yung suga na yun, tumaya ako doon. Grabe, na sa lugar, nanalo ako. Sinabi mo pa sigat na suga doon. Hindi suga doon. Narinig yung testimony na yan, no? So, doon ako nagugulan, sabi ko, kanta ka ng Kristiyano dito. Ano pala? Hindi niya alam niya. Tapos yung testimony mo. Para nang sinasabi, halip kayo. Punta tayo dun sa Biblia, tataya tayo dun sa kapag. Bless tayo ng pagkakatayo tayo. Grabe. So, hindi kapag hindi tayo mag-base ng feeling ko, okay to eh. Sa tingin ko, okay to eh. Ano ba ang sinasabi ng Biblia dyan? Sa tingin mo na yan, sa feeling mo na yan. Hindi feeling, hindi sa tingin. Kailangan may biblical na proof yung gagawin. Para hindi tayo maging disrespectful, hindi tayo maging mahirap kasi sa Tagalog yun. Disrespectful. Hindi tayo maging hindi maglalakapaya yung pastos sa Diyos. Okay? Yan po ang
ating lesson at salamat sa inyong pakikinig. Conclusion natin, God is loving but never casual. Ang Diyos natin ay mapagmahal pero hindi siya ordinary na pwede ikanya-ganyan lang natin na sabi na, okay ito na, di ba? Gawin ko ito, di ba? Kunting kasalanan lang na ito. Hindi pwede. Hindi ganyan ang treatment natin sa holiness na Diyos natin. Hindi natin ipaliba sa nagawa natin once na tayo ay pinagbigyan ng Diyos, wala nang nakitang parusa. Nangibabaw yung grace ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi ni Paul, pagpatuloy ba natin magkakasala para makita natin yung grace din na lumalakas, yung biyaya ng Diyos? Huwag naman sana. May God forbid na huwag tayo, yun ang basa. Huwag natin i-treat yung grace ng Panginoon na permission niya. Hindi ibig sabihin na dahil ang biyaya ng Diyos ay malaki sa atin, ay ibig sabihin pinagbibigyan niya tayo o kaya tinatanggap niya yung mga hindi tama na ginagawa natin. Ganon. Ang gusto ng Diyos ay yung ang pagsunod natin sa Kanya ay nagpugat sa tamang pagpupuri at kilala natin sa Diyos. No? Ganyan. At ang tunay na pagsunod natin sa Diyos base sa totoo, tunay na instructions. No? Kailangan na ginagawa natin ay nakabase sa salita ng Diyos, hindi sa logic natin. Yung logic, sarili natin kaisipan. No? Pagkatanggap-tanggap sa tao, katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi ang katanggap-tanggap sa Diyos, yun, pwedeng katanggap-tanggap sa tao, pwedeng gano'n. Dahil karamihan na katanggap-tanggap sa Diyos na ginagawa natin, hindi katanggap-tanggap sa tao. Maraming kumukulit ka na. Kaya, maraming namatay noon na sumunod sa Diyos dahil hindi katanggap-tanggap sa tao yung pagsunod nila sa Diyos. Sana ito'y may tanim sa atin, maging seryoso tayo sa spiritual natin ngayong itong susunod na taon. Sana natuto tayo sa mensahe natin sa buhay ni Usa. Magandang kaisipan ni Usa, pero hindi maganda sa Diyos. Sumunod ka pa rin sa instruction ng Diyos. Ang instruction niya sa atin, Bible. No? Amen, wa? Amen. Kahit po. Sino ang tinubsog isa sa piyabay na? Amen. Kahit ko lang gumamit din siya nga sa ng sa akin na. Kasi sa akin, mas lakas daya. Mas lang itong mga share ko lang natin ng tahanap na kapag-pistol nito para pinagdating nga na yung masundin. Halos, ano nga purpose ko na mga dawda. Like, this verse kami kay Pasqua, last Wednesday, kasi December 24 ng gabi yun, tapos nag-biyahe at 5. Basta yung dawat ko pinako, mas hindi ka mga bilang kahit kung talagang tao ka, kahit magkasabak, aditi ito at hindi sa rinig, pero napapuntos na dawat. Kasi nakikita niya ako, siguro kaya din sa kagararan ng dilawin, kasi din talaga rin ko, kung mga kita tao dyan sa kanya lumama, nag-imbang niya ako bakit kung may balon niya ako, susunod na niya. Yung may sali na lang nangyari, may nagawad at Sunday, ay Saturday, tama kung paggamit, ako nga mag-church sa Diyan, sa Galbero Church, sa mga balin na mas lakas to. So, magdela, nakakurenta yun. Tapos nalang na, gusto pang duwa ka ng tapan cake, kaya pag-plastic ka na ko. Kasi, bawal na ako dyan, bigat ka rin, makaragong tapan, pabulik pa natin tatay ng mga kasaban natin.
Kinasabak natin ko, kami magdidap ko atang inasawa ta, ningaw mo, tapos instarting ko kanya, instarting kayo mga kailang tawa. Kung dati ibingay ko mga kanyayo at mga ito tayo istorya nangyari kanya, nag-testimony na siguro manong yung nataya ko ngayon na dito nagdakting niya ng kanya na nataya ko hindi disgrasya na step time ball na siguro na kanya ito kung basta may bagat kinaimbag na di mangindang sa ngayon nagmayat nagdingding ka asip kaya ako na thanks na yan ako na prayer ko na sumbatan na ta Pagyaman ang kinapot, di New Year, awan man ko na kami nagdag. Awan mo dito pulos na lagi tunong, awan pulos na ako, nag-direct na pala niya, ako nag-direct na ako, wala na ating po yung politik, pinag-aarap ko dyan, talagang natin ko yung Christmas na, gawin na lang mo yung nagtaplano. Nagtingin sasaw niya ako, yung isa ko na, kapit na ko talaga niya topic uli, Dikit-dikit gusto mong tubig kasi sa bangkang ng muna pinakasalakan mo na yung tingko ang down. Ang dati sa mga kanya lang, may sa akin, maging individual ako, ang naging kunad na agrapture, sila minamati ka, pero sila yung ngayon nata, ang tayo mabaling sumabit, ang tayo mabaling sa sino, ibang tagti, kung ako nagtaklong kristan, kung sila yun, may salakan, handa kasi kami. So, luminig kami kung biyari ng mga Islam, yung pulis yung pulo ko na ano yung mga yaling-aling natin ko na kahit kung anong tayo mapanagay, kikita tayo yung dyan. So, yung magiging yaman ng pinako. Tapos, hindi ko na nagalit yung Mandela, gamit na nagpanjay, pero church of Melilla ay Bible, yung pag-namit na taga-DBB ko yung naging church doon. Si Sir, bakit natin, basta BGM Kusuna. Nag-istorya kami nilang mga bonti ko, nag-aaral ko sir, na kay brother, na kasaba kami lang, kasi nabak na natin yung mga. Namin 7 weeks lang, nag-aaral ni Pastor na nag-mentorship, nagdalang 7 weeks ay 7 pa lang naman yung mga nagdalang yung kape, may mga sumali mo, kung ka lang yung tao, kahit mga isyaran ko na, manguling ka lang yung Romans 3:23. Tapos mga Romans 5:12, Romans 6:23, Romans 8:1 and 2, Romans 10:13, 17, tapos magaling mo nito na ipasok tayo. John 3:16, John 4:6, diba? Magaling ka na makakakuan ko yung magaling mo mga ibagati pagtuntungan ng suna, yung pagsimulan niya pagtuntungan ng kamustahin, tapos naging bag niya ako, diba, na-student na pala, nangina, kung bakit naman ito pag-yarisan, sa kung dapat umalmas ka na, siya na yung ito, talagang ang tao, di puso na nagpapabang kararang kayo ng ruwat, at tulwa kayo mga sikarang isang kararang ng sunan na matanggapin namin lang na buti sa gustong sunan ng nabutin ng salamat. So, nag-mentoring na, kadigan yung focus na nag-aaral dyan, magdialang ko ni Isabela ta. Islami lang nangyari niya dyan, gawin niya, wala maging naman mo, katungtong na, na-isya mo, tapos nangyari na dyan, pinakasalakan. Parang naging bag talaga ako. So, adi lang nila po, may isa po ta, nakapag-testimony tayo, may mensahe na ito. Tatagit, ito ko mga utang siya po, si opening tayo, ibantay ni Brother RJ. Kahit ko lang kung mga isya kay 2 Corinthians, chapter 9, verse 7, wala na ito sa Tagalog. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ang kanyang puso. Huwag mabigat sa loob mo dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Amen? Amen. Bago ko natin siya. Brother Jay, para sa ating operation. RJ? RJ? Tayo po ay tumayo lahat. Pray po natin ang ating pagkakaloob. Lord God, Heavenly Father, maraming salamat po sa tanghali nito. Thank you po sa mensahe namin na pakinggan. Sa araw na ito, Lord God, ay pinapadalangin po namin na ang mensahe po amin na pakinggan ay magawa po namin sa araw ng pamumuhay.
So, ito ay maging gabay po sa amin sa aming pagdapat dito sa Tobong Ibabaw. Lord, i-bless niyo po itong aming offering na magamit po sa inyong magustuhan sa pagpapalawig ng inyong salita, God. Lord, maraming mga kilala sa inyo na ikaw ay Diyos at ikaw pagligtas, Lord, ng salita. Lord, i-bless niyo po ang bawat isa sa mga magbibigay, Lord, sa kanilang physical, spiritual, at financial, Lord, respect ng kanilang buhay na sila po ay magamit nyo sa kanilang pagbibigay at din po na may balik po nila po na para sa inyo, Lord. Lord, na inilit po namin, i-bless niyo po sila. Lord, kayo din po ang mabay sa kanila for this yung na naman po, Lord, magsusunod na Lord, mag-spread po namin sa pagkagawa, sa paggawa ng business o Lord. Ay, Lord, kayo po ang pagkagawa sa ito po ang kilalanin sa pangalan ni Jesus. Amen.